O Lord, humihingi ako ng suri talaga sa iyo araw-araw kung Maupay na kulop sa iyong tanan, umiiyak ang kalangitan, at umiiyak din ang aming mga puso sa ngayong pagkakataon. Kanina pa dapat ako nag-iisip kung magbibideo ba ako o hayaan ko na lang, or magbabago ba ako ng profile o wag na lang. Ito nga na profile ko yung kandila ngayon. Kasi sa mga nagtatanong bakit ako nagbago ng profile yung kandila, nung una pa dapat kaya lang hindi pa nagsisit in sa akin yung pagkamatay ng pamangkin ko, si Ergimar, na kasalukuyan ngayon ay binuburol din sa Manila. Tapos hindi ko pa matanggap, hindi pa pumapasok sa isip ko na patay na yung pamangkin ko noong August 18. So ngayon nakaburol pa rin doon sa Manila. Tapos sa Huwebes daw po ang libing ng pamangkin ko. Tapos kaninang maga pagkagising ko, ang dami ng miss call sa akin. Dahil gawa nga ng kagabi, nag-celebrate kami ng birthday ni Tita doon sa La Loma. Tapos pagkagising ko, yun ang balita na pumanaw na po yung ang panganay naming kapatid na si Manay na Elsa. Hindi ko alam kung ilang taon na siya ngayon. So yun, kaya nagpalit po ako ng profile ng kandila. Kasi kailangan ko nang tanggapin pagkawala ni Manay, sa kabila ng kalungkutan, sa kabila na pagkamatay ng pamangkin ko. So ito na naman, si Manay naman ang namatay. So sa mga tao po na nagmamahal kan Manay, ang mga labi po ni Manay ay nasa Manila. At parang hindi na mauuwi dito ang bangkay ni Manay at doon na lang sa Manila ililibing. Pero hindi pa po ako sure na may uwi dito sa Pero sa tingin ko na parang hindi na may uwi dito at doon na lang ililibing sa Manila, dahil ando doon naman lahat, karamihan ng mga anak ni Manay ando doon lahat sa Manila. So, kung sa mga hindi po nakakakilala sa ate ko na panganay, so ito po yung ate ko. napapagalitan ko siya po. Dahil mahal ko siya, ayaw ko siya nga magkasakit, Lord. Di bali ako, Lord, basta siya hindi. Dahil alam ko, Panginoon, ang asawa ko, ako lang at ang pamilya ko rito ang nagmamahal sa kanya ng lubos. Thank you, Jesus. Maraming salamat. Sila po ang katatagan ko, Panginoon, ang mga paryente ko. Sila po ang aming katatagan. Kaya thank you, Lord, sa mga biyayang kaloob mo sa amin, lalo. So, nung nakaraan, hindi ako nagpalit ng profile sa pagkapatay na pamangkin ko. So, ngayon lang ako nagpalit kasi nga, para malaman niyo sa mga nagtatanong kung sino ang namatay sa pamilya ko, si Manay na Elsa po ang panganay namin at ang pamangkin ko po, si Ergimar. Sexy dance ko. Hindi, bunot pa din. Ready, Sir Edgy? Saya! So mamayang gabi, 2 burol na po yung mangyayari doon sa amin. Doon po sa COA, sa Holy Spirit, sa Quezon City po, ibuburol yun. Si Manay na Elsa. Sa lahat po ng mga kamag-anak namin na nagtatanong, doon po siya ibuburol at ililibing sa Manila. At hindi na po siya magkakaroon ng pagkakataon na makabalik dito sa isla. So sa lahat po ng mga kaibigan,
na kilala, samahan niyo naman po kami na ipagdasal at mabawasan ang aming kalungkutan sa ngayon. Sa panahon ng mga pagsubok na ito na dapat namin malampasan ang mga bagay na ito. So wala na po tayong magagawa kung yun na po talaga ang kagustuhan ng Panginoon. At ayun guys, andito ako sa kusina. Kasi pumunta doon si mother sa ano namin, sa terrace namin. So ngayon wala pa po akong desisyon kung pupunta ba ako ng Manila o hindi. Kasi siyempre ate ko yun Gusto ko man siyang makita pero hindi pwede. Kasi walang maiiwan si Mamay. Kaya decide ako na hindi na ako pupunta ng Manila. Mag-i-stay ako dito sa kasi walang magbabantay kay Mamay. At kung meron man problema din ng pinansyal at pagbabantay kay Mamay. Kaya I decide na hindi na pupunta ng Maynila at mag-stay lang ako dito. Kasi nung mga nakarang araw-araw akong naglalamay sa cellphone lang kasi nag-video call kami ng kapatid ko dun habang naglalamay. So, naglalamay ako kay RG. Tas ngayon, yun na lang ang mangyayari. Makikipaglamay na lang ako habang nag-video call sila. Kaya hindi ko magawa iwan si Mamay sa ganong kalagayan. At sa totoo lang, hindi pa po alam ni Mamay. At hindi ko alam kung paano ko sasabihin kan Mamay na wala na si Manay. Kasi iniisip ko din yung kalagayan ni Mamay na baka mamaya At parang ramdam ko kaninang umaga na open niya na yun Diri mauli na didian iya kabataan kay wala na di si Ilsa na nag-uli na sa Manila. Nauli pagkat ato kay Adi di Janira Balay. Sino? Ay, balay nira. Wala daw. Nagpapagamot lang yun sa sa Manila. Kay may haon na wala pa uuli. Mauli ato pang maupay na. Hiningaw na nga ni ako. Kay maupay lugod at kun Adi. Di ako pabayaan. Nagpapagamot lang yun. Kay na may sakit agto. Oo. Papagamot lang siya. Mauli ato pang magaling na. Adi yung balay nila. Ay, mananira balay. Ada di daw. Raman sila di balay. At tuho, dito. Ang kakatuan mo ara-ora adlaw. So nung tinanong niya ako nung maga, talagang durog na durog ako na hindi ko alam kung ano sasabihin ko, nag-alibay na lang ako. Kaya sa lahat ng mga kaibigan at mga nagmamahal kan Manay, ipagdasal nyo naman ang kanilang kaluluwa at tulungan nyo kami bawasan at maibsan ang aming kalungkutan at nararamdaman ngayon. So yun lang guys, ang akin naman munang video ngayon kung bakit ako nagpalit ng profile. Dahil po sa mga pagluluksa namin ngayon. At alam ko lahat ng ito ay lahat kagustuhan ng Panginoon. At lahat ng ito ay may kadahilanan. So yun lang muna guys ngayon. Thank you. Buhay ko at buhay ng aking buong pamilya, Lord God. Buhay ni Mamay.